patuloy natin isalamuha na masahin ang mga napakahalagang salita ng Diyos, sapagkat ito ay buhay, panustos buhay, na dapat ang tao ay lubusang makakilala at matamasa ang nilalaman ng banal na kasulatan. Muli tayong maghain sa kanyang salita. Apokalipsis 1:3. Pinagpala ang bumabasa at ang nakikinig sa mga salita ng nilalaman ng propesya, ito ay ang Biblia, at tumutupad ng mga bagay na nasusulat sa loob nito, sapagkat ang panahon ay malapit na. So sino ang pinagpala? Yaong nakapagbasa at nakapagpakinig sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, at hindi lang dapat mapakinggan, hindi lang nabasa, kundi tinutupad ang mga bagay na nakasulat sa loob dito, at nagpaalala siya sapagkat malapit na ang panahon. So, paano tayo pagpalain? Dapat nating basahin. Kaya, paano ka makapagbasa ng Biblia kung wala kang Biblia? Kawawa ang isang taong walang Biblia. Dahil ang pinaka-importanting aklat sa buong daigdig ay ang Holy Bible. Tapos wala kang dito, paano malaman ang dibinong katotohanan ng salita ng Diyos? Kaya sinasabihan ko nga, kung wala kang Biblia, kung may cellphone ka, ibenta mo yung cellphone mo para mayroon kang mababasa. Dahil sabi rito, mapalad yung bumabasa. Kaya ang ibang tao nga may 2, 3 pang cellphone, mamahalin, pero hindi naman makabili ng Biblia. Paano na mayroon ba kayong mukha na pumarap sa hukuman ng Diyos sa paghatol niya? At si Kristo ang hahatol. Hindi mo nga nabasa, wala kang ang Biblia. Kaya pinagpala yung bumabasa, nakarinig, at hindi lang tumutupad sa mga bagay na napaloob, nakasulat dito. Ibig sabihin, hindi lang kaalaman. Marami kasing taong nagbabasa, nag-aaral ng Biblia para sabihin sila ay mahusay, may alam sa salita ng Diyos. Pero sabi rito, kailangan ipamuhay. Kaya sa loob ng pagbabawi ng Panginoon, lahat ng mga kapatid sa mga iglesia lokal ay hindi nagbibigay masyado sa mga pagtuturo, mga doktrina, mga aralin o mga talata. Subalit, dahil sinasabi sa 2 Korinto 6:3, ang letra ay pumapatay o titik. Kaya paglapit natin sa Biblia, kung nais lang natin na matamo ang mga doktrina, pagtuturo, ito ay hahalili kay Kristo mismo. Ang pagbabawi ng Panginoon ay babawiin ng tao tungo sa pagtatamasa kay Kristo. Dahil si Kristo ang pagsasakatawan ng puno ng buhay. Ang tao ay dinalas sa puno ng buhay upang kainin at tamasahin ito. Subalit ang tao ay nalinlang, kumain ng maling puno. Kaya sa pagbabawi ng Panginoon,
Nais ng Diyos na ibalik tayo sa pagtatamasa sa puno ng buhay. At sino ang puno ng buhay? Si Kristo. Bilang pagsasakatawan ng Trisunong Diyos. Siya yung totoong buhay. Siya yung pagkaing humahantog sa walang katapusan. Kaya, ang pagbabawi, si Kristo nandoon ang nagpaloob na lahat na yaman ng Diyos bilang pagsasakatawan ng Diyos. Kaya, sa pagbabawi, hindi tayo after sa mga doktrina, kaalaman ng Biblia. Tayo ay mabawi sa pagtatamasa kay Kristo mismo. At sino si Kristo? Siya yung puno ng buhay. Kaya ang salita niya, pawang espiritu at pawang buhay. John 6:63. Kung ang tao ay nag-aaral ng Biblia para mayroong ituturo sa kanilang grupo, hindi naman nakain na inom, nakamasa si Kristo bilang puno ng buhay. Kaya ang maipasa niya ay mga aralin, doktrina, pagtuturo. Ito ay napababa. Nais ng Panginoon ang buong Biblia, kasulatan ay kinasihan ng kanyang espiritu. Ito ay buhay at katotohanan. Purihin ng Panginoon. Sa kahapon, mayroon tayong binabanggit na truth na hindi totoo na ang tao namatay na Kristiyano ay pupuntang langit. Ito ay mali na katuruan. Lord Jesus, unahing-una yung sinasabi ng Panginoon sa sabi niya, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo nga diyan ay may eternal life. Yan ay John 5:39. Subalit, sabi niya, ayaw niyong makinig sa akin, isinasantabi niyo ako. Kaya dapat ang pagbabasa natin ng Biblia ay si Kristo mismo, dahil ang sinabihan niya ay mga pinuno ng nag-leader ng relihiyon, Skriba at Pariseo, na sinasaliksik ninyo ang kasulatan araw-araw. Nag-aaral kayo sapagkat iniisip ninyo ang mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito siyang nagpatutuo tungkol sa akin. Yung kasulatan, nilalaman ng Biblia, ang ipinatutuo dyan ay si Kristo mismo. Kaya kung magbabasa ka na yung Biblia, hindi naman natin natamo si Kristo. Naiwalay natin yung kasulatan kay Kristo mismo, yan ay delikado. Ang titik ay pumapatay, subalit ang Espiritu lang ang nagbibigay buhay. Sabi niya, at ayaw kayong magsilapit, makinig sa akin, at upang kayo ay magkaroon ng buhay. So, ang buhay binanggit nito na buhay na banal, matuwid, eternal life, ay si Kristo mismo. Ayaw niyo magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Binabasa niyo ang kasulatan, ang Biblia. Pero inyong puso, inyong isip ay nasa Biblia. Yan ay mapatunayan sa Lucas 24:44 na ang lumang tipan ay binubuo ng sulat ni Moses. Yung ang Psalms at ang mga propeta, sa makatuwid ang buong Old Testament, ang tunay na nilalaman doon ay si Kristo. Isaliksik ng saliksik yung mga reliyosong
pinuno, scribes and Pharisees, at itinuturo nila sa kanilang mga sinagoga, maging sa Judaism. Nung dumating si Kristo, ayaw niya pong pakinggan, ayaw niya pong makinig, tangkilikin. Ang laman ng buong kasulatan ay si Kristo mismo. Kaya, pag sinaliksik, binabasa natin ang kasulatan, dapat natin matamo, makilala, matamasa si Kristo mismo. Kung hindi, doktrina lang ang ating natamo. Mga titik, kahit na 1,000, mahigit 1,000 versikulo, ang alam natin, kabisado. At maaring ituturo pa. Subalit, wala namang Kristong na ihayag, na ipakain, na ipamahagi. Yun ay relihiyon. So, ang relihiyon ay maraming salita na itinuturo. Ang Kristo naman ay hindi napaloob sa salita. Maging buhay lang ito kung ang nagsasalita at nagtuturo ay nasa espiritu ang kanyang pananalita. Kaya lagi tayong pinalalahanan sa John 6:63. Ang salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Sa loob ng salita may dibinong buhay, at ang salita mismo ay espiritu, na ang Diyos mismo, ang Triskunong Diyos. So, ipatuloy natin ang naputol na pamamahagi tungkol sa kung namatay ang Kristiyano ba ay talagang pupunta ba ng langit. Mali po. Pinapatunayan din dito sa unang Korinto 15:52 hanggang 57. So, unang Korinto 15, sabi rito 52, sabi ni Pablo, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, yun ay in the coming of the Lord, the trumpet of the Lord, the seventh trumpet, ay kanyang patutunugin, sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga patay na ay ibabangon ng walang kasiraan, at tayo ay babaguhin. Sino yung ibabangon mula sa mga patay? Mga Kristiyanong nangamatay kay Kristo ay unang ibabangon. Mapapatunayan rin yan sa John 5:28 and 29. Darating ang panahon, may mga pagkabuhay na muli sa mga righteous o believers tungo sa buhay na walang hanggan, at may pagkabuhay rin muli sa mga patay na mga hindi Kristiyano pagkatapos ng 1,000 years. Kaya lahat ng taong nangamatay, believers o unbelievers, ay may pagkabuhay na muli. Ang diferensya lang, yung mga Kristiyano, mga taong nanampalataya kay Kristo ay unang ibabangon, at yung may kasiraang katawan, ito ay kanyang babaguhin. Verse 53, sapagkat kinakailangan ng itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at ang itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. Means to say, yung mortal body will be changed into immortal body. So, hindi na magkakasakit, hindi na dahil immortal, gaya ng katawan ni Kristo sa pagkabuhay ng muli. Dito sa 54:15, at kapag itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay daigin,
ng tagumpay. O death will be swallowed by victory. 55. Saan naroon o kamatayan ang iyong tagumpay? Hindi pwedeng magtagumpay ang kamatayan. Si Satanas ang pinuno ng kamatayan. Hindi siya magtagumpay. Pinatay niya ang tao, tinuro pa ng kasalanan, pero magtagumpay ba siya? Hindi. Dahil saan naroon o kamatayan ang iyong power? Ang power ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So si Kristo nagtagumpay sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay ng muli at ang na kay Kristo. Kahit siya namatay, siya ay tagumpay pa rin. Dahil ang buhay na ating natanggap ay daig ang kamatayan. Sa huling verse, doon sa 15, 58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, sabi ni Pablo, kayo ay maging matatag, hindi natitinag, na laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo ang inyong pagpapagal sa Panginoon na hindi walang kabuluhan. Ang diin dito, huwag tayong matinag. Lagi tayong manatili kay Kristo at sumasagana sa gawain ng Panginoon sa church, mag-ibanghelyo, mamahagi ng buhay upang pasakdalin ang mga banal. Sabi rito, nalalaman ninyo ang inyong pagpapagal sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Kaya ang totoong pagpapagal ay sa loob ng Panginoon. Yun ang mahalaga. Anumang gawa na hindi sa loob ni Kristo, that your labor in the Lord is not in vain. Labor in the Lord. Paggawa na hindi ginagawa sa loob ng Panginoon, sa loob ng Espiritu ng Panginoon, yun ay mabibilang pa rin na walang kabuluhan. Tangi lamang ang paggawa na ginawa sa loob ng Panginoon, sa loob ng Kanyang Espiritu, ay may pakinabang. Lord Jesus, 1 Thessalonians 4:13 to 19. Unang Tesalonika. Sabi dito, tungkol rin ito sa nangamatay kay Kristo, bubuhay muli. Sa 4 verse 13, para sa mga namatay na manampalataya. Yan ang paksa dito, ang pag-asa ng mga namatay kay Kristo. Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makakaalam, mga kapatid. Kapatid, yung mga lahat ng Kristiyano na totoong may buhay. Hindi lang yung nominal Christian. Mayroon kasing Kristiyano sa bibig, pero wala naman sa buhay, walang patutuo. Tungkol sa nangamatay, upang kayo ay huwag mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. May nangamatay na walang pag-asa. Sino yun? Kaya walang buhay ni Kristo. Sabi ni Pablo, huwag kayong lubhang malumbay. Kasi yung iba, sobrang lumbay. Halos na rin mahimatay. Gusto pong sumama sa libingan. Yun yung walang pag-asa. Pero ang Kristiyanong namamatay ay hindi dapat talagang tao mamamatay. Pero mayroong pag-asa, may pagkabuhay ng muli, sapagkat kung tayo ay nagsisimpalataya na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli, kaya hindi naman ang mga nangamatay sa pamagitan ni Jesus ay dadalhin ng Diyos kasama niya.
Kailan dadalhin? Sa pagparito ng Panginoon, yaong nangabuhay na muli mula sa mga patay. So kailan pa? Kailan ba mabangon muli sa mga patay? Sa pagparito ng Panginoon. Pero yung iba, sabi, nasa langit na. Yung nangamatay kay Kristo. Si Kristo ay bababa mula sa langit sa pagparito niya. Kung nasa langit ka, napalayo pa kay Kristo dahil interesado si Kristo na bumaba dito sa lupa at itatago ang kanyang kaharian dito sa lupa. Yan yung sinasabi sa Revelation 11:15. Lo, the kingdom of this world become the kingdom of our Lord and His Christ. And Christ will reign forever and ever. Christ with His overcomers. So, bawiin ni Kristo ang buong sanglupa. Siya ang mamuno dito, katuparan ng mga awit. 8:2. How excellent the name of the Lord in all the earth. Na siya ang magmumuno dito. Kinuha ka ni Satanas. Illegally, na siya ang namuno sa sangliputang ito, pero sa pansamantala lamang. 15, sapagkat ito ay sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Si Pablo ang nagsabi, tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi nauna sa anumang paraan sa nangamatay. So ang rapture ay sabay sa mga living believers. So mayroong living believers sa pagparito ng Panginoon. Kaya dapat tayo ay mga magnanasaring hindi lang Kristiyano. Tayo ay mga living believers, living overcomers na hindi dadanas ng kamatayan. Dahil sabi rin, may natitira na buhay sa pagparito ng Panginoon pero hindi nauna sa mga nangamatay. Malinaw na ang patay, nangamatay kay Kristo ay sa panahon lang sa pagbalik ni Kristo mabubuhay. Kaya pagpapatunay na ang Kristiyano believers ay hindi pumunta ng langit. Naintindihan na ba natin? Kayong nagtuturo na pupuntang langit, yung mga Kristiyanong nangamatay, hindi nga nakarating ng buhay pa. Lalo na kung patay. Kaya, 16, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit. Bababa pa siya eh. Imundo ka sa langit. Walang Panginoon doon. Nahiwalay ka sa presensya ni Kristo. Na may isang sigaw ng pag-uutos, may tinig ng archangel, na may trumpita ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na muli. Malinaw na ang nangamatay kay Kristo sa loob ni Kristo. Kaya we need to die in Christ. Ang mahirap lang, ang namatay hindi naman sa loob ni Kristo at walang Kristo. Yun yung taong walang pag-asa. Kaya nga, laging pinapaalala na tayo ay dapat magiging totoong Kristiyano, may buhay ng Panginoon. Pagkagayon, tayong nabubuhay na natitira ay agawin kasabay nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Ito ay Great Rapture Harvest after the Great Tribulation. Pero intindihin natin, mayroong overcomers na ma-rapture bago Great Tribulation. Yan ang sinasabi sa Pilipos 3:21 na yung best resurrection na nauna pa sa iba pang karamihang manampalataya. Sa iyon, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa sa pamagitan ng salitang ito. So, the word of the Lord is always given us encouragement na palakasin natin ang ating loob, ang ating espiritu, ang ating panampalataya. Dahil ang salita ay pawang totoo. Revelation 21:2. Sabihin natin. Ito rin ang papatunay na ang langit ay hindi ang
pupuntahan ng mga banal sa darating. Sabi dito, ang bagong Jerusalem bumaba patungo sa bagong lupa. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos at nahandang gaya ng isang kasintahang babae nagagayakan para sa kanyang asawa. So, ang bagong Jerusalem, the holy city of God, ay hindi ito nasa langit. Dahil sabi rito bumaba mula sa langit. Langit ba yung bumaba mula sa langit? Ang bagong Jerusalem ay hindi rin physical na lungsod. Ito ay ang mga na-transformang mga believers. Ang buong katauhan nila na isilang sa Espiritu, napabanal. Na-transform ang kaluluwang buhay. Ang kanilang puso ay nabuuan ng lahat ng yaman ng elemento, kalikasan ng Diyos. At sa eternity future, ang believers ang naging asawa ng Diyos. So, ang Diyos pala ay nais niya magkaroon ng asawa dahil ang kanyang puso at damdamin gaya ng tao. Ang totoo nating husband ay hindi tao. Ang Diyos mismo sa in the person of Jesus Christ. He is the triune God. So, ang bagong Jerusalem, banal na lungsod, ay ang consummation of all God's word na ang kanyang lahat ng manampalataya ay naging katulad niya sa buhay at kalikasan. So, yung pamamahagi ng Diyos ang kanyang buhay bilang siya ay maprosesong Kristo ng Diyos ay hahantong sa isang bagong langit at bagong lupa sa eternidad. Kaya ang kaganapan nito ay sa eternity. Ang Diyos at tao ay magbuhay na magkasama magpakailanman. Kaya binibigyan din natin yung ang Kristiyano ay hindi naman pupunta palang langit dahil kung babasahin natin ang aklat ng Daniel chapter 2, 34 at saka 44 sa pangitain ipinakita ng Diyos kay Daniel, yung buong sangkalupaan ay magiging kaharian ng Diyos. Binabanggit doon yung dambuhalang isang malaking huge image na nakita sa pangitain ni King Nabucodonosor. Ini-interpret ni Daniel na ang lahat ng powers, yung mga political system, panggoberno, pamahalaan ay magwawakas. Una doon yung Babylon. At that time, Babylon is the greatest nation all over the earth. Siya yung sinasabing gintong ulo na ang head is not libukan ligdisan. At yung pagkatapos ni Haring Nabucodonosor, sinabi ni Daniel, ang kanyang kaharian ay mahati sa dalawang malaking bansa, Medo-Persia. Yun ay bronze. At hindi nagtagal ang pagkamagiging dakila, kagitingan ng
made of Persia na yung abdomen ay nagiging ah, isang malaking bansa naman ang nakahari sa isang sinukong. Yun ang Medes. Tapos doon, pagkatapos ng mga Medes, ay ang kanyang bandang balakang is part of clay, part iron. Ito ay tumutukoy sa dalawang makapangyarihang pamamahala sa buong daigdig. Ang iron ay tumutukoy sa autocracy, yung mga bansang hari lang, succession of kings ang namumuno, ang rule, at yung democratic form of government, yun ay ang mga bansang mayroong president, may eleksyon, democracy. At sabi ni tayo, mayroong bato na nanggagaling sa langit na tumama sa paa, talampakan ng dambuhalang image, at tumama sa 10 daliri ng paa. At ano nangyari? Natumba ang buong imahe. Yan ang all forms of human government will be